Warning: Bitag Live Primetime is a social media production that caters to mature audiences. It is a no-holds-barred expression of views and opinion of the investigative journalist and host Ben Tulfo, intended for Filipino viewers worldwide. Discussions may contain language and humor that may be inappropriate for some sensitive viewers. If you do not approve of the above, please do not watch our video. Should you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' maturity is advised. Alam niyo mga boss, eto hong si itong reservist na pangalan ho si Von Tanto. Tonto kung tawagin. Tonto! Kaya kapag sinasabi, may pagkatonto ho itong putok sa buho na to eh. Eto ho yung road rage killer. Road rager na kung saan nakita ho kung paano ho pumatay. Army reservist pa naman ang putok sa buho na to. Yan ang mahirap dito sa Pilipinas eh. And like in the United States, pag sinabing reservist ka, you're called a weekend warrior and you're with National Guard or reservists in the Army, sometimes in the Marines. Depende na lang ho yan, ano? Sa Pilipinas ho kasi, mga reservists dito, alam nyo, hindi naman sa paglalait, Pilipino ho tayo, no? And I noticed, karamihan sa mga reservists dito, mga putok sa buho na to, gusto ho na mag-reservice para makakuha ng baril. Nagdadala ho ng mga baril, kung anong ginagawa. Kung minsan sa kanila, taxi driver, kung sino-sino lang. Pagkatapos maging security, nagiging mayabang feeling na army na sila. Kaya kapareho itong si Von Tonto. Isa sabihin yung tonto, tinonto. Itong si Von Tanto, mga kapatid, I think this guy should have been better off dead than alive. Kung sa Estados Unidos at ibang bansa ang ginawa ng katarantaduhan na to, may all-points bulletin na rito. This could have been, kumbaga, dangerous arm and dangerous considered sa kanya. Kaya para sa akin, nag-surrender na raw, nakuha raw sa Masbate. Ewan ko kung nag-surrender o na-fish out lang siya. Kung ako ho masusunod dito, ako ho na-arresto tong putok sa buho na to, para sa akin, sana nang laban na lang to kasi para wag ng pamarisa na mayroong iba. Alam nyo, uso kasi sa Pilipinas. Alam nyo sa atin, gabi naman, hindi naman matinding yung sikat ng araw kasi pag pinag-uusapan ho yung sinasabing road rage, nangyayari ho yan sa matinding init ng araw at malaki ho yung bilang ng road rage pagdating ng summer. May pagka-Latino temper ho tayo pagdating ho mga Pilipino. Di siguro naman na natin itong ugaling konyo sa mga Spanggol. Pero itong si Bon Tonto, Tinonto, itong putok sa buho na to, papatay, magtatago at ayaw sumuko. Ito sinasabi. Ako, hindi ko maintindihan pag ganitong klaseng pumatay, whether it's homicide or murder, the mere fact na pumatay ka, tapos hindi ka nag-surrender, pinanawagan. And so, dapat ho talaga shoot to kill sa mga taong pumapatay pagkatapos ayaw hong sumuko. Ewan natin kung anong gustong gawin na para palabasin. Siguro, kinonsulta niya mga attorney niya na wag ka muna sumuko within the 36 hours or more. And siguro, after 72 hours, tsaka ka sumuko kasi, pwede ka magpiyansa as homicide. Alam niyo, taktika ho to eh. Pero sa ibang bansa, mga kapatid, pag nakapatay ka ng ganito, hahantingin ka eh. Mamamatay ka rin eh. Kaya ako naniniwala sa mga road ragers, yung mga pumapatay, bumabaril. Ang sino man sa inyo napapatay, sino man dyan sa mga motoristang walang kalaban-laban, ikaw ay ng baril ka, dapat sa'yo, nabuhay ka sa baril, mamatay ka rin sa baril. Nakikinig ka ba, Bon Tanto? Kung sino man daw mga reservists pa, sino pa itong mga reservists, ito yung sinasabi ho natin. Nanawagan yung mga reservists sa kanya, mga kasamahan niya, hindi ho nagpakita. Kung saan-saan ho, talagang nagtagutong kumag na to. May pagkabobo siguro to eh. You think that the long arm of the law will reach you. Para sa akin, talagang nagsadya ho, talagang nagtago eh. So, what does it mean? Pag ang isang criminal ka na, pumatay ka eh. You pump the bullet. So ngayon nagtago si Nueva Vizcaya, pumunta ng Masbate. Siguro may balak pa ito pupunta ng Malaysia, Indonesia, or baka siguro inisip niya, ano kaya mag-enlist na lang ako sa ISIS o sa Abu Sayyaf. Yung putok sa buho na to dapat dito. I think that this guy should have been better off dead. Look at that sa aming prompter. Look at that dyan sa screen. I want to see the title. That guy should have been better off dead. Wala, hindi ko makita yung essence na pumatay ka tapos nagtago ka, then binibigyan ka ng sinasabing
Binigyan ka ng sapat na panahon magpakita, ang subalit ang lumabas, nagtago ka pa. Eh, pag gano'n na, shoot to kill ka na. Dapat ganyan. Para sa mga road rager, yung mga pumapatay. Marami ho dito niyan eh. Kasi yung batas ho natin sa Pinas, masyadong faulty. Ang dami nating batas. Pero pagdating sa mga krimen kapareho nito, Sis Mario, hindi na dapat sinasanto yung mga kapareho niyang putok sa buhong yan eh.